Good morning po, magandang umaga po ulit sa lahat. Welcome again to my channel at welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ngayon po ay babasahin naman natin ang Job chapter 29 hanggang 31 po. Mag-umpisa na po tayo. Sabi dito sa chapter 29, muling nagsalita si Job. Kung maibabalik ko lang ang mga unang araw, noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay, nang ang liwanag niya sa akin ay gumagabay sa paglalakad ko sa dilim, siya ang aking tanglaw, noon ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay. Kaibigan, matalik ang Diyos sa buhay, at sa buong pamilya ko, siya ang patnubay. Sabi ni Job. Noong malapit ang makapangyarihang Diyos sa akin, ang mga anak ko'y lagi sa aking piling, masagana ang gatas mula sa aking kawan, olibo nagbibigay ng langis, tumutubo kahit sa batuhan. Kapag pumupunta ako noon sa mga kapulungan at nauupong kasama ng mga pinuno ng bayan, kapag ako'y natanaw, mga kabataan ay nagbibigay daan, mga matanda na may tumatayo at nagbibigay galang. Ihinto ng pinuno kanilang usapan at mga maharlik ay tatahimik na lamang, sabi. Kapag ako'y nakita at kanilang naririnig, sila'y sumasang-ayon at sa akin pumapanig sapagkat tinutulungan ko ang dukha sa kanilang pangangailangan, dinadamayan ko ang mga ulilang wala ng mapuntahan. Pinupuri ako ng mga dumaranas ng kasawian, natulungang mga biyuda sa tuway nag-aawitan, sabi niya. At ang lagi kong adhikaing katarungan at katuwiran ay siyang pairalin. Para sa mga bulag, ako ang kanilang mata, at sa mga pilay ako ang kanilang paa. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap, kahit di ko kilala ay aking nililingap. Ang lakas ng masama aking sinisira at kanilang mga bihag sinisikap kong mapalaya. Umaasa ako noong hahaba ang aking buhay at sa aking tahanan payapang mamamatay. Tulad ko nooy punong kahoy na sa tubig ay sagana at ang mga sanga sa hamog laging basa, sabi niya. Pinupuri ako ng halos lahat at di nauubos ang aking lakas. Sa mga payo ko sila'y nananabik, sa sinasabi ko sila'y nakikinig. Ang sinabi ko'y di na dapat ulitin, sabi niya, pagkat sa isip agad itong naitatanim. Sa mga sasabihin ko'y lagi silang naghihintay, sabi ganyan. Salita ko'y parang ulan sa panahon na tag-araw, at ang aking mga ngiti sa kanila'y pampalakas loob, at saya ng aking muka, silang lahat ay nalulugod, sabi niya. Para akong hari nasa hukboy nag-uutos at nagbibigay ng aliw kapag sila'y nalulungkot, sabi sa chapter 30. Ngayon ako'y kinuha na ng mga sabi sa chapter 30, ngayon ako'y kinukutya na ng mga kabataan, na mga anak ng mga taong di ko pinayagan na sumama sa mga asong nagbabantay sa aking kawan. Mga bisig nila ay hindi ko inasahan, walang gawing kanilang nakayanan sa gitna ng gutom at kasalanan. Kanilang kinakain mga tuyong ugat sa ilang. Nangunguha sila ng usbong ng halaman sa dawagan, at ugat ng mga tambo ang palaman nila sa tiyan, sabing ganyan.
Ang mga taong ito ay itinakwil ng lipunan at ang turing sa kanila'y mistulang mga tulisan, mga kuweba at mga kanal ang kanilang tinitirhan at iba na may sa lungga at ang iba'y sa batuhan. Ungol nila ay naririnig mula roon sa dawagan. Sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katinikan. Sila'y parang mga yagit na walang kabuluhan pagkat mula sa lupain sila'y ipinagtabuyan. Ngayon ako naman ang kanilang pinagtatawanan. Siyang laging binibiro at pinag-uusapan. Kinukutya nila ako at kanilang iniiwasan at di nag-aatubiling ako'y kanilang duraan, sabi ni Job. Pagkat inalis ng Diyos ang lakas ko at kakayahan, kaya naman ako'y kanilang nilalapastangan. Sinalakay nila ako ng walang pakundangan. Hinahabol nila ako upang tapusin ng tuluyan. Pilit akong sinusukol upang ako'y pahirapan. Sa ginagawa nila'y wala man lang humadlang, sabi niya. Isang pader na may bitak ang tulad ng aking buhay. Sinalakay nila ako at tinapak-tapakan. Ang buo kong pagkatao ay nilukuban ng takot. Dangal ko'y naglaho parang bulang pumutok. At ang aking kasaganaan parang ulap na sumabog, sabi niya. Halos mapatid na ang aking hininga, hindi maibsan ang hirap kong dala sa buong magdamag. Mga buto ko ay masakit. Ginhaway di madama kahit isang saglit. Hinablot ng Diyos ang aking kasuotan at ako'y kaawa-awang kanyang kinwelyuhan. Pagkatapos noon ako'y kanyang inihagis, lumubog sa putik parang isang yagit. Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pandinig, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Bakit ako iyong pinagmalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaan ang buhay kong sa akin bayuhin ng bagyo at malakas na hangin? Alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan, na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mo pa pinahihirapan? Wala naman siyang magawa kundi magmakaawa lamang, sabi niya. Di ba ako ay dumamay sa mga nangangailangan at nagmalasakit din sa mahihirap at kabuhayan. Tuwa at liwanag ang aking inaasahan, subalit ang dumating ay hirap at kadiliman. Kahirapan at sakit ang yakap ko sa buhay at siyang nakasama sa bawat araw. Ang landas ko ay madilim at walang kapanatagan. Sabi niya, ako'y nagmamakaawa sa lahat kong kababayan. Ang tinig ko'y walang sigla at namamalat, parang boses ng uwak at ng asong gubat. Ang balat ko'y nangingitim at natutuklap, sagad sa buto itong aking lagnat. Ang dati kong naririnig ay masayang tugtugan, ngayoy tunog ng pagluluksa at pag-iiyakan. Sabi sa verse 31, chapter 31, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Anong ginawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawin? Ibinigay niya kapahamakan at pagkasira. Lahat ng ginawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa, kahit isang tao'y wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa timbangin sana ako ng Diyos
sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Kung ako'y lumihis, sabi niya, sa landas ng katuwiran o kaya'y naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim at ang mga halaman ko'y iba ang kumain, sabi niya. Kung ako'y naakit sa asawa ng iba sa pintuan ng kanyang bahay ay inabangan ko siya. Di bali ng asawa ko'y sa iba magsilbi at siya'y sipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol ng kamatayan, sabi niya. Pagkat iyon ay apoy na di mamamatay at iyon ay tutupok sa aking buong kabuhayan, kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan, at dahil do'y nagharap sila ng karaingan, di ako kikibo, ako may parusahan, sabi niya. Siya sa atin man ako'y walang ibibigay na kasagutan, pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan, sabi niya. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa mga byuda at nangangailangan, di ko pinabayaan ng mga ulila kapag ako'y kumakain din sila. Sa buong buhay ko sila'y aking tinulungan, inalagaan mula sa aking kabataan. Ang makita kong walang damit, pagkat walang pambili, binibigyan ko ng makapal na damit, kaya't pasasalamat niya ay walang patid. Kung ang mga ulila'y aking inapi, pagkat alam kong sa hukuman ako'y ang magwawagi, sabi niya, mabuti pang mga bisi ko ay baliin at sa aking balikat ito ay tanggalin. Sapagkat sa parusa ng Diyos ako'y natatakot, hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan at gintong dalisay ang pinanaligan, sabi niya. Kung dahil sa tinatangkili ko ay kayabangan o palalo dahil sa aking kayamanan, kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba, kung ako'y nagtangay kahit na lihim lamang o nagpugay kaya sa sarili kong kamay, ako nga'y nagkasala at dapat hatulan, pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ganun daw ang kanyang mga ginawa, sinasabi niya yon. Kung ako ngayon nagkasala at dapat hatulan, pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan, sabi niya. Pagdurusa ng kaaway, hindi ko ikinatuwa, ni sa kanilang kapahamakan ako ay nagsaya. Hindi niya raw ginawa yon. Hindi niya, kahit minsan hindi ko idinalangin na siya'y mamatay. Mapapatunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuhan. Pinatuloy ko sila sa aking tahanan at di sila hinayaang matulog sa lansangan. Kung itinago ko ang aking kasalanan at kamalian ko ay aking pinagtakpan, at kung dahil sa takot sa iba at kanilang pagkutya, ako'y nananahimik at di na nagpakita. Mayroon sanang makakinig sa mga sinasabi ko, sabi niya. Isinusumpa kong lahat ito'y pawang totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan. Kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang, ito'y aking ikukwintas at isusuot na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Sa paglapit sa kanya'y wala akong dapat ikahiya. Kung ang lupa kong binubungkal ay ninakaw sa iba, sa pagtutol ng may-ari sa pilitan kong kinuha, o kung saanin nito
ako'y nagpasasa, samantalang nagugutom ang dito'y nagsasaka. Kung gayon ay bayaang damo't tinik ang tumubo. At sa halip na sibada o trigo ang dooy lumago, dito sabi niya, at hindi, excuse lang ulitin ko lang, sabi sa verse 39, o kung saan nito ako'y ay nagpasasa, samantalang nagugutom ang dito'y nagsaka, kung gayon ay bayaang damo tinik ang tumubo, sa halip na sibada o trigo dooy lumago. Dito nagwawakas ang pagsasalita ni Job. So doon natapos yung kanyang pagsasalita, no? Yung kanyang mga karaingan. Bukas ay babasahin natin ang 32, ang pananalita ni Elihu, may nagsalita sa Job pa rin yan. So yun ang mga karaingan niya, no, na mga hindi naman niya sinasabi niya rito, yung mga hindi niya nagawa, yung kanyang mga kabutihan, kanyang isinasalaysay, na hindi naman siya nanlait at lagi siyang tumutulong sa mahihirap, nagbigay siya ng damit sa mga walang maisuot, at yun nga yung kwento rin niya dito, yung paggalang ng mga tao sa kanya, hindi ba? Ang mga kabataan pag dumadaan siya ay nagbibigay daan, ang mga nagkukumpol na matataas, mga maharlika daw ay tumitigil sa kanilang pag-uusap at tumatayo kapag siya ay dumadaan, Tapos yun nga, pagkatapos noon sinalaysay niya na yung kanyang mga nagawa, sa mahihirap, sa mga byuda, na nagpapakain siya, sa mga nagugutom, kahit sa mga kanyang utusan ay hindi siya naging mahigpit o hindi siya naging mapanakit, parang ganyan, hindi siya, kumbaga ay naging mabuti siya sa kanyang mga utusan, mga kasama, mga kababayan, At ayun, pinaliwanag niya at parusahan nga raw sana siya kung siya ay nagkasala, sabi niya ganyan. Sabi dito sa uli, sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Sa paglapit sa Kanya ay wala akong dapat ikahiya, Lalapit daw siya, sabi niya, sa ating Diyos na hindi siya nahihiya dahil wala naman daw siyang ginawang kasalanan at naging matuwid siya. Hindi niya tinakwil ang ating Diyos, naging mabuti siya at lumakad ng matuwid, sa kagustuhan ng ating Diyos. Tayo kaya pagka tayo kaya ay haharap, ano kaya ang ating sasabihin sa ating Diyos? Masasabi kaya natin sa ating Diyos na haharap ako sa ating Diyos na wala akong dapat ikahiya? Ibig sabihin na haharap ako sa ating Diyos na wala akong kasalanan. Kaya natin yung sabihin sa Kanya. Pag tinanong sa atin ng Diyos pag tinanong sa atin ng Diyos na, anak, ano ang iyong mga nagawa? Nung ikaw ay buhay pa sa lupa? 'Di ba? Marami ka bang natulungan din o tumulong ka ba sa mahihirap? Naging mabuti ka ba? Naging mapagmahal ka ba? Naging mapagpatawad ka ba? Naging mapagkumbaba ka ba? Tatanong niya 'yun lahat sa atin, Tapos meron ka bang mga kaluluwang nailigtas, 'di ba? Sa pamamagitan nga ng salita ng Diyos, Kasi sa pagsasalaysay at pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa ibang tao, sila'y tinutulungan natin upang maligtas din, Dahil tayo lumalapit sa ating Diyos, nag-share tayo ng salita, Gusto rin natin na tayo maligtas, At pagdating ng pagharap natin sa Diyos, may masasabi tayo na naglingkod po ako, nag-share ko po ang iyong mga salita at may mga kaluluwa po akong nailigtas, napakasarap nun, na ganun. Kaya etong simple nating Bible reading, na yun nga ay sinishare ko din sa inyo. Nawa din ay ma-share nyo rin sa iba, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kasi sabi nga, unahin natin yung ating pamilya bago ang ibang tao na sa ating pag-share, So, ayun, napakaganda rin ng sinabi, At tanong ko nga yung meron ba tayong may pagmamalaki sa ating Diyos pag tayo humarap na. Isipin natin 'yon at pag-aralan, para tayo ay may humarap ng
maayos sa ating Diyos. Salamat uli sa ating sa inyong pagsama sa aking Bible reading na naman. Bukas samahan niyo na ulit ako sa ating Bible reading na naman, ano. At samahan niyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo at ihanda natin ang ating puso. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O Lord God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Sa ibinigay mo na naman pagkakataon, Lord, upang makapagbasa kami at makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita, O God. Salamat, Lord, sa iyong makapangyarihan salita na aming narinig at nabasa na naman ngayong umaga. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa lagi mong pagkakataon na ibinibigay sa akin, Lord, upang mai-share ko din ang iyong salita. Salamat sa kalakasan na ibinibigay mo po sa akin, lakas ng katawan, lakas ng loob, Lord, at talino, Lord, upang maipahayag ko to ng maayos, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord, sa iyong mga salita dahil pinagtibay mo na naman ang aming pananampalataya at binigyan pag-asa ang bawat isa, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. O Lord God, ngayon po ay June 1. Ito po ay pinayagan ng mga tao, Lord, na ang iba'y makalabas at makapagtrabaho, makapagsimula kahit papano, Lord, ng kanilang hanap buhay, O God. Lord, nananalangin po ako. Kami, Lord, naingatan mo po ang mga taong lumabas ngayon, magtatrabaho, God, at maghahanap buhay. Huwag mo silang pabayaan, O God. Huwag mo kaming pabayaan, Lord. Lord, lalo na, Lord, ang aming Presidente Duterte, ingatan mo po siya, bigyan ng sapat na kalakasan, O God. Huwag mo po siyang pabayaan sa kanyang pasya. Samahan mo po siya at gabayan, O God. Ganon din ang kanyang mga kasama sa pamahalaan, O God. I-bless mo po sila, turuan, Lord. Palakasin din ang kanilang mga katawan, O God. Huwag mo po silang pabayaan. Ganon din ang aming mga mayors, ang aming mayora, Lord, dito sa aming bayan sa Laguna, Lord, Santa Rosa, Lord. Ingatan mo rin siya at kanyang mga kasamahan. Ganon din ang mga scientist, doktor, O God, kapulisan, sundalo, Lord, barangay tanod, frontliner, O God, nurse, Lord, doktor. Huwag mo po silang pabayaan. Ingatan mo rin sila, bigyan ng sapat na kalakasan, O God. At huwag pabayaan sa kanilang mga ginagawa. Naway maging maayos ang lahat, maging matagumpay ang lahat ng ginagawa nilang kabutihan at para sa aming bansa at buong mundo, Pare God. Huwag mo po kaming pabayaan lahat, 10 ng aming pamilya, Lord, kaibigan, kapitbahay, O God, mga pastors namin, Lord, bishops, O God, lukuban mo po kami ng iyong kapangyarihan, O God, ng iyong makapangyarihan, pagmamahal, pag-ibig, Lord, upang kami maging ligtas sa araw-araw naming gawain, O God. Lagi mo pong liliwanagin ang aming mga puso't isipan, Lord, na gumawa lamang ng tama, O God. Magsalita ng tama, kumilos ng tama, at gumawa ng tama, O God. Please, Lord, baguhin mo ang bawat tao na totoong pagmamahalan ang madama sa bawat isa. Totoong pagpapatawad at pagpapakumbaba ang ibigay mo at itatak sa bawat taong inyong ginawa upang maging maayos ang aming mundo, upang maging masaya muli, upang maging masagana at tagumpay muli ang buong mundo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Binibigay na namin sa iyo ang labang ito sa ENCOB na to, Lord. Ikaw na po ang bahala. Pinagkakatiwala na namin ito sa iyo dahil ikaw ay makapangyarihan, Diyos, O God. Walang imposible sa iyo. Kaya, Lord, aayusin mo na. We claim it, Lord. I claim it. Aayusin mo na ang aming mundo. Magiging maayos na, magiging malinis na, magiging masaya na ulit, Lord, magiging masagana na, at tagumpay na ulit ang aming mundo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God, sa iyong pagmamahal at kabutihan sa lahat ng taong inyong ginawa, Lord. Tunay nga na napakabuti mo sa amin. Tunay nga na napakadakila mo, O God. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, O God. Iniibig ka namin, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami lahat ay magbago sa iyong kagustuhan, O Lord, upang kami lahat ay lumapit ng taos-puso't kaluluwa sa iyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, salamat po muli sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Lord, please always bless us all and guide us all sa aming tahanan, lugar, bansa, Lord, bansang Pilipinas at buong mundo.
I-guide mo po kami at i-bless mo po kami lahat at huwag pabayaan, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen, then Amen, and Amen. Whew. Thank you. Salamat pong muli sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Nabuksan na naman natin ang ating mga puso't isipan. Marami na naman tayong natutunan. Lumakas na naman ang ating loob at ang ating pananampalataya, di ba? Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoong Kristo. Salamat sa ating Holy Spirit. Salamat pong muli at dun po sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang videos na i-upload. Salamat po muli sa pagsama nyo po sa ating Bible reading. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa bawat isa. Salamat po.